Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, sa tayo nagbabalik-balik mga kababayan at eto na nga, no, dahil po sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, tungkol po dyan sa mga pag-iimbestiga, sa mga flood control projects, no, talaga namang napakainit ngayon ng DPWH. Mga kababayan, meron pong isang district engineer ng DPWH ang inaresto, no? Matapos po niyang tangkain, no? Nabigyan, no, o mag-bribe sa isang kongresista diyan po sa Batangas, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Welcome back dito sa ating channel. Medyo matagal tayo nawala at marami lang tayong ginawa at inasikaso mga babayan. Okay? So ngayon, babalik tayo sa ating reaction video at eto na nga, no, grabe talaga ang mga nangyayari ngayon mga babayan dahil nabubulat-lat na, no, etong mga anomalya, no, at ang isang malaking korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, especially sa mga flood control projects. No, nagsimula yan mga babayan, no, sa speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang SONA. Talaga namang sunod-sunod na ngayon, no? Yung mga balita na tungkol po, no, dito sa mga proyekto na to, sa mga flood control projects at kung ano-ano pa mga proyekto na kung saan, no, talaga namang napakalaking pera ang nagiging involved at nawawala, no? Yung mga proyekto na papabayaan, no, na sinasabi nila tapos na pero hindi pa rin tapos, natetenga lang. Ito, panoorin natin mga babayan ang isang balita, no, na kung saan viral ngayon. No, isang DPWH district engineer, no, ang naaresto sa tangkang panunuhol po sa isang kongresista dyan po sa Batangas. Alright, so ito, panoorin natin ito mga babayan. Samantala, isang district engineer ng Department of Public Works and Highways arestado dahil sa umunoy panunuhol sa isang kongresista sa Batangas. Grabe, no? Napaka-bulgara na ng kanilang mga ginagawa ngayon, mga babayan. No, parang napaka-open na, no, ng kanilang mga ginagawa ngayon, no, ng mga panunuhol. No, especially dito sa mga kongresista na to, mga babayan, at nakahanap siya ng katapat. No, dahil hindi kumagat yung kongresista na yan sa Batangas, mga babayan. Ng mambabatas, hindi dapat kinokonsinte ang anumang uri ng katiwalian sa pamahalaan. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Ngayong narito tayo ngayon sa Taal Municipal Police Station kung saan nakapiit ang isang district engineer na nagtangka umanong manuhol ng kongresista. Yan nga ay si Congressman Leandro Legarda Leviste. Pagtitiyak naman ng mga pulis, nakatutok na sila sa kasong ito. Hawak na ngayon ng Taal Municipal Police Station dito sa Batangas si Engineer Abelardo Canalo, ang isang district engineer ng DPWH dito sa Batangas na naaresto dahil sa umunoy tangkang panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Alam nyo dito sa nangyari na to mga babayan, no, lalong iinit, no, itong DPWH. Di ba? Kasi ito may nahuli, no, na nagtatangkang manuhol sa isang kongresista, mga babayan. Di ba? Lalong iinit sila. Di ba? So, ibig sabihin, hindi lang po sa Batangas nangyayari ito. Posibleng ito ay nangyayari din sa iba't ibang dako, no, ng ating bansa, sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. No? Talaga nabubunyag na ngayon, mga babayan. Di ba?
Sa spot report ng pulisya, nakasaad na noong Biyernes, Grabe, August 22, tinangka umano ni Calalo na suhulan si Congressman Leviste ng higit 3 million pesos para huwag na niyang imbestigahan ang umano'y anomalya sa DPWH projects sa distrito. Pero Diba? 3 million para wag mo lang imbestigahan yung proyekto nila. No, yung mga anomalya doon sa kanilang distrito. Bakit? 'Di ba? Ibig sabihin, no, merong problema. Ibig sabihin, mga babayan, may tinatago. Kaya tinangka, no, nasuhulan para hindi na imbestigahan, no, yung anomalya. 'Di ba? Ano yung tinatago, mga babayan? Bakit ganon? Bakit ganon yung nangyari dito sa balita na to, na kung saan tinatangkang suhulan? Bakit, anong meron, mga babayan? 'Di ba? Pero imbes na tanggapin ang suhol, agad itong inireport ng kongresista sa mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek. Hanap siya ng katapat, di ba? Last Friday, around past 6 p.m., nakareceive yung ating chief of police ng Taal na information, ma'am, na merong attempt to bribe si Congressman Leviste. So immediately nag-respond yung ating police, ma'am, and right there then, pagdating nila sa area na ibigay, ma'am, ay nandun, ma'am, nakita na yung si engineer at nandun din yung evidence. We are assuring the public that we are doing our job. When there are reports like this, ma'am, we respond immediately, and we will not condone or tolerate or do cover-ups in the investigation of cases like this one, ma'am. Ayon naman sa pahayag ni Congressman Leviste, formal silang maghahain ng reklamo laban kay Engineer Calalo bukas August 26 sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor. Nanindigan ng kampo ni Leviste na kailanman hindi dapat kinukonsinti ang anumang korupsyon sa DPWH at sa halip dapat ay palagi ngang magdemand ng mas dekalidad na proyekto sa anumang ahensya ng gobyerno. Diba? Tama lang kasi Department of Public Works and Highway, mga babayan. No? Dapat hindi kinukonsinte, no, yung mga ganyang klaseng gawain nila. 'Di ba? Lahat tayo apektado diyan, 'di ba? Uri naman ang iba pang mambabatas ang naging hakbang ni Leviste. Maganda yung ginawa ni Congressman Leviste. Tama 'yun. Kung kayo, sir, yung magiging sa ganung sitwasyon, would you do the same po? Yes, I would do the same. In fact, talagang magagalit ka sa ganun eh. Ibig sabihin, can you imagine, ako mismo offeran ako ng ganyan, no? Wala eh. Talagang i-expose natin yan na talagang may kalalagyan yan, no? And I would like to find out sino yung behind that. Kasi merong malaking taong behind that eh. Hindi lang palagay ko, hindi lang yung district engineer na yan eh. Tama. Bakit nilalagay niya ang kanyang sarili sa ganung klaseng sitwasyon? Tinawagan ko agad si Senator Lawrence. Sabi ko, ano nangyari kay gano'n. In so many words, sabi niya, yeah, I'm so worried about his security. So more or less, he confirmed na talaga nangyari yun. I was worried last night. Ang concern ko, alam mo, you fight Congressman without taking anything away from him or questioning his resolve to pursue this case, to its logical conclusion. Inisip ko lang, baka sobrang daming pressure kasi 5 o'clock nangyari yung bribe try and yet walang news about it, walang announcement. So inisip ko, baka mamaya may mga pressure na sa kanya. So I blew the lead para mawala yung pressure sa kanya. That was my intention. Bakit ako nag-tweet late last night about the incident? After confirming that it was indeed Congressman Leandro Leviste. Naomi, kanina ay nakausap mismo natin si Engineer Calalo na nakapiit nga dito sa Taal Municipal Police Station at paulit-ulit yung kanyang sinasabi na sa lawyer na lang po. Ibig sabihin, sa abogado na lang niya magtanong hinggil nga sa isyong ito. Tinanong din natin kung gusto niya ipagtanggol ang kanyang sarili, gusto niya magbigay ng detalye ukol sa nangyari. Pero ayaw niya magsalita at sa abogado na lang daw niya makipag-usap. Naomi? Okay, so yung mga babayan, no, at panoorin natin yung naging statement, no, netong si Senator Ping Lacson. So sa kanya pala nang galing, no, parang siya ang nag-expose muna dahil parang nagkaroon ng news blackout, parang ganun ba?
yung kanyang sinasabi dito, mga babayan. No? Okay, so panoorin natin to. There was this blind item that I read last night na mayroong bilyonaryo congressman, so on and so on. So I fact-checked. I immediately called up because I had a suspicion na si Congressman Leviste, who's the son of Senator Ligarda. So tinawagan ko agad si Senator Lawrence. Sabi ko, ano nangyari kay gano'n. In so many words, sabi niya, yeah, I'm so worried about his security. So more or less, he confirmed na talaga nangyari yun. May mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, lalo sa district level, na legmen o katulong ng mga makapangyarihang kontraktor. Ito ang iginiit ni Senador Panfilo Ping Lacson na napagtibay anya matapos mahuli sa entrapment operation ang isang DPWH district engineer sa Batangas. Kaugnay ito ng umano'y panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legada Leviste ng 360 million pesos na kickback mula sa infrastructure projects sa distrito. Ayon kay Senador Lacson, karaniwang nag-aalok umano ng suhol sa mga politiko ang mga kontraktor. Grabe, ang laking pera nun, mga kababayan, no? At hindi district engineers o DE na taliwa sa nangyaring panunuhol kay Congressman Leviste. Kaya sa investigasyon, dapat anyang laliman kung ano at sino ang nasa likod ng panunuhol. Talaga, dapat ang nag-offer kay Congressman Leviste, kontraktor, hindi DE. So lumalabas, ang bagman at saka yung legman, yung DE. So kung bagman siya or legman siya, somebody more powerful must be behind this whole scheme. Kasi malaki yun 3.6 billion lahat-lahat yung sinasabi doon, approved for 2020, under 2025 approve na yung mga projects na yun, worth 3.6 billion. Ayon kay Senador Ping Lacson, ang pagtatanggal ng mga tauhan ng DPWH ay isa lamang simpleng solusyon. Kaya inirekomenda nito na gawing surgical o masinsinan ang reforma sa ahensya at hindi tapal-tapal o band-aid solution lamang. Maganda din anya ang suwestyon ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na huwag munang maglaan para sa flood control projects sa 2026 national budget. Kung puro tayo may bagyo at kailangan i-repair yung mga ibang flood control projects, wala tayong budget, paano? Kailangan pag-aralan mabuti. Ang kailangan dito is back to the drawing board, yung DPWH, magsagawa ng yung talagang master plan, integrated, hindi yung patsi-patsi. Samantala, pinirmahan na rin ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga supina para sa 10 contractors na nakakuha ng malalaking flood control projects sa gobyerno, partikular ito sa mga hindi dumalo sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kabilang ang napangalanan ditong kontratista na Wawaw Builders. Target ng komite na isagawa ang susunod na pagdinig kaugnay ng issue sa September 1. Asher Kadap. Grabe, mga babayan, no? Ganong katindi. No, yung nangyayari ngayon na korupsyon sa DPWH. No, imagine niyo 'yun, no? Natatakot ngayon si Senator Loren Ligarda, no, doon po kay Congressman Leviste sa nangyayari na 'yan dahil sinasabi nga ni Senator Lacson na meron pang di umano mas malaking tao, no, nasa sa likod ng mga nangyari na 'to. No, so ano masasabi niyo diyan, mga babae? No, i-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.